Sinimulan ng Rusya ang tagsibol na may malaking plano, malawakang opensiba at pagbagsak ng Donbas. Guguho ng Ukraine sa lakas ng Rusya, ayon sa mensahe ng Kremlin, pagsapit ng tagsibol. Pero tulad ng karamihan sa mga sinasabi ng mga tauhan ni Putin, medyo sablay ang mensahe kung tutuusin. Nabigo ang opensiba ng Rusya ngayong tagsibol at lumitaw ang isang bagay na kinatatakutan ni Putin noong nakaraang taon. Matinding dagok ang idinulot ng Ukraine sa 100,000 sundalong Ruso gamit ang bagong taktika na naglagay sa hukbo ni Putin sa bingit ng pagkawasak. Alam na ng mga Ruso ang nalalapit na wakas. Pero si Putin ay nagbubulag-bulagan at di niya alam ang nangyayari sa labanan. Talo ang Rusya. Nasa Ukraine ang lahat ng inisyatiba. Kung may duda pa sa katotohanan ito, tingnan lang natin ang totoong bilang mula sa kampanya ng Rusya na yung tagsibol. Ang malawakang opensiba na inaasahang maghahanda sa pagbagsak ng Donbas, pagsapit ng Taglagas, ay naging isang mabagsik na paalala sa Rusya na lalo lamang lumalakas ang Ukraine. At ang mga numerong ito ay nagmula sa karismatiko at notorious na leader ng puwersa ng mga sistemang walang piloto ng Ukraine, si Robert Brovdi. Ngayon, Hunyo 4, 2026, 358 araw matapos ang pagkakatatag ng SBS Group, Hunyo 11, 2025. Lampas 100,000 ng patay na kalaban ayon kay Brovdi sa Telegram, kabilang ang kumpirmadong mga di na maibabalik sa serbisyo at mga sugatan. Ang mga Ruso na tinawag ni Brovdi na mga uod ay naranasan ng isang tagsibol na di malilimutan sa maraming taon. Mas lalong nakakahiya ang dami ng sundalong natalo ng Ukraine sa isang taon. Lalo na kung ikukumpara sa lakas ng puwersang akala ni Putin na kailangan para sakupin ang buong Ukraine. Noong Pebrero 2022, nang ilunsad ng Russia ang malawakang pananakop, naglaan si Putin ng 180,000 sundalo para sa layunin. Umatake ang mga sundalo sa 4 na direksyon: Kyiv, Donbas, Katimugang Tavria, at Siversk-Slobozhanskaya. Simple lang, maglunsad ng matinding atake para bumagsak ang Ukraine sa 3 araw. Pero nakaligtas ang Ukraine, at ngayon, napatumba na ng Ukraine ang sapat na dami ng mga sundalong Ruso na katumbas ng mahigit kalahati ng puwersang inakala ni Putin na sapat na para pabagsakin ang kanyang kalaban. Kahihiyan yon at patunay ng kabiguan ni Putin na makamit ang imahe ng dakilang military tactician na siya mismo ang gumawa. Higit sa lahat, pinatunayan ng Ukraine noong tagsibol ng 2026 ang kanilang taktikal na katalinuhan sa paggamit ng sandatang naging simbolo ng digmaan at nagbago ng takbo ng laban na hindi inasahan ni Putin. Nagsisimula ng magbago ang sitwasyon sa Ukraine. Bago natin talakayin kung bakit, tingnan muna natin ang ilang pang numero. Ang kapalaran ng Ukraine ay direktang nagbago dahil sa pagtatatag ng Unmanned Systems Forces, USF, ng kanilang hukbong sandatahan noong Hunyo 11, 2025. Matagal nang gumagamit ng drone ang Ukraine. Pero dahil sa USF, naging mas sistematiko, kontrolado, at nagtutulungan na ngayon. Ang formalisasyon ng estratehiya sa paggamit ng drone na nagsimulang maghasik ng pinsala sa Russia sa huling kalahati ng 2025 ay naging tunay na nagpabago sa takbo ng digmaan sa Ukraine habang papalapit ang kalagitnaan ng 2026. Ang mahigit 100,000 sundalong Ruso na ngayon ay patay o sugatan dahil sa mga drone na ito ay simula pa lamang. Mula nang mabuo ito, ang USF ay nagsagawa ng 350,000 na beripikadong pag-atake laban sa mga target ng Russia bilang bahagi ng 1.65 milyong combat missions sa loob lamang ng halos isang taon. 5,000 sorties kada araw yon, at lalo pang lalakin bilang para sa Russia mula ngayon. Sa nakalipas na 12 buwan, winasak ng USF ang 248 na Russian air defense vehicles, 817 tangke ni Putin at 1,379 armored vehicles, kabilang na ang mga personal carrier at infantry fighting vehicles. Marami pang iba. Sa lakas ng Ukrainian drones, nawala sa Russia ang 4,800, 70 artillery systems ayon kay Brovdi. Malaking dagok ito sa Russia sa mismong labanan dahil ang artillery ang dapat nagbibigay ng suportang putok para makausad ang infantry. Artillery ng Russia ang nasusunog, kaya maraming sundalong Ruso ang namamatay. At tuloy-tuloy pa rin ito. 342 self-propelled artillery systems, 13 eroplano at helicopter, 281 multiple launch rocket systems, napakaraming 26,430 logistics vehicles, at mas marami pang reconnaissance at strike drones.
Lahat ay nabagsak sa kapangyarihan ng USF, habang ang sistematikong paraan ng Ukraine sa drone warfare na silang nagpasimula ay nagbibigay ng matinding ganti sa Russia para sa mga ginawa ni Putin. Pagkatapos ay bumalik tayo sa mga kaswalti. Una, tandaan ninyo ito. Ang mga numerong ibinahagi namin ay galing lamang sa USF. Ang Rusya ay nagkaroon ng daan-daang libong dagdag na kaswalti nitong nakaraang taon kapag isinaalang-alang ang lahat ng depensa at unit ng Ukraine. Pangalawa, ang eksaktong bilang ng mga tropang Ruso na pinsala ng USF mula nang mabuo ang unit noong Hunyo 11, 2025 ay 100,082. Sa mga yon, 53,400 at 77 ang napatay at 46,605 ang nasugatan. Hindi balanse ang ratio ng namatay at nasugatan ng Russia. Ipinakita ng Depuy Institute sa pag-aaral ang ilang digmaang sinalihan ng militar ng US noong ika-20 siglo. Sa kabuuan, laging mas marami ang bilang ng mga nasugatan kaysa sa mga napatay. Sa unang digmaang pandiktik, bawat sundalong napatay ay may 3.83 nasugatan. Nung ikalawang digmaang pandaigdig, bawat napatay ay may 2.41 nasugatan. Sa digmaang Koreano, ang ratio ay 2.8, sa Vietnam, 3.14 at sa Afghanistan, 9.8. Lahat ay bilang ng nasugatan kada isang napatay. Mas maraming namamatay kaysa nasusugatan sa Russia. Kalunos-lunos ito. Ipinapakita nito na mas epektibong makina ng pagpatay ang Ukraine kaysa inaasahan ni Putin noong sinimulan niya ang plano niyang wasakin ito sa loob ng 3 araw noong Pebrero 2022. Walang haka-haka sa mga bilang ng USF. Bawat numero na iniulat ni Brody ay galing sa Delta System ng Ukraine. Sinusubaybayan at tinitiyak ang lahat at nasa sistema ang ebidensya. Kailangan lang ng Ukraine bilangin ang mga numero para patunayan nagdulot ng malaking pinsala sa Russia ang isang taong operasyon ng USF. At para sa susunod na 12 buwan, nagtakda ang USF ng bagong target para sa sarili nito. 200,000 kaswalti, doble ng naidulot nito sa unang taon ng kanilang operasyon. Balikan natin ang opensiba sa Tagsibol. Ang kamanghamanghang mga bilang ng USF ay swak na swak sa 3 buwang panahon kung saan napakaraming tao ang nawala sa Russia kapalit ng napakaliit na pakinabang. Ayon sa United 24 Media, halos 100,000 sundalo ang nawala sa Russia ngayong Tagsibol. Marami sa kanila ay napatumba ng mga drone ng USF. Sa loob ng 2 buwan mula Marso hanggang Abril, ayon sa ulat, nagawang sakupin ng Russia ang humigit kumulang 300 kilometro kwadrado ng Ukraine. Noong Pebrero hanggang Marso, napalayan ng Ukraine ang nasa pagitan ng 400 at 500 kilometro kwadrado na nagpapakita ng halos walang pagbabago sa sitwasyon para sa Russia. Sinusuportahan ng datos mula sa Institute for the Study of War, ISW, ang pagtatayang yan. Ayon dito, halos natigil na ng Ukraine ang opensiba sa Tagsibol at Taginit, kung saan noong Abril at Mayo ay naitala ng Russia ang pagkawala ng teritoryo, maliban sa mga unit ng paglusot na kumikilos sa mga gray zone na hindi kontrolado ng alinmang panig. Noong Abril, naitala ng Russia ang pagkawala ng 100 at 16.01 kilometro kwadrado ayon sa ISW. Mas malala pa ito noong Mayo, tinatayang 200 at 81.10 na kilometro kwadrado ang kabuuang pagkawala na nagpakita ng pinakamababang punto sa antas na hindi pa naranasan ng Russia mula nung malaking kontra sa kontraopensiba ng Ukraine noong Taginit ng 2023. Maaring hindi tama ang tawag na standstill dito. Nawawalan ng teritoryo ang Russia sa Ukraine. Naging kabiguan ng Tagsibol para sa Russia. At hindi rin magiging magandang Taginit habang tumitindi ang pag-atake ng USF. Kung magagawa ng USF na maabot ang buwan ng bilang na magpapahintulot sa kanila, na makapagtala ng 200,000 kaswalti sa susunod na 12 buwan, ang militar ng Russia na halos mamatay na ay tuluyan ng ililibing ng 6 na talampakan sa ilalim ng lupa. Ayon sa mga ulat kamakailan, ang mga malalayong pag-atake ng Russia laban sa sibilyang populasyon ng Ukraine ay lalong tumindi kasabay ng pagkabigo ng mga puwersa ni Putin sa lupa. Dapat sana ay papapakita ito ng lakas panghimpapawid ng Russia. Pero hindi nangyari yon. Ang nakikita natin sa mga tumitinding pag-atake sa mga sentro ng populasyon ng Ukraine ay ang huling paghihingalo ng opensibang Ruso na gumuho na. Nagpapadala ang Russia ng 1,500 drone sa Kyiv at mga kalapit na teritoryo sa loob lamang ng isang araw dahil desperado na ito. Ang malaking bilang ng mga drone ay napapakita na parang hawak ng Russia ang inisyatiba sa labanan. Ipinapakita ng mga numero ng USF na hindi yun ang kaso. Higit pa rito, nagpapakita ito ng pagbabago sa estratehiya ng Ukraine na di kayang tumbasan ng Russia. Binago ng pagbabagong ito ang lahat sa digmaan sa Ukraine. Pero bago natin talakayin yan, ito ang The Military Show. Kung nakikinabang ka sa channel na ito, mag-subscribe na para hindi ka makaligta sa aming mga video. Ngayon, pag-usapan natin ang nagbagong mga taktika ng Ukraine. Ano nga ba mga ito?
Sinabi natin kanina na mahalagang papel na ang ginagampanan ng mga drone sa estratehiya ng Ukraine sa loob ng maraming taon. Ipinapakita ng mga numero ng USF ng dating hindi koordinadong pag-atake ng Ukraine sa Russia gamit ang drone ay naging sistematikong kampanya na pinangunahan ng USF na nagdala ng robotics sa labanan. Nagbabago ng takbo ng laban sa Ukraine dahil ang hukbong robot na ilang taon ang binubuo ng bansa ay mas malaki at mas organisado na ngayon kaysa dati. Ang Ukraine na ngayon ang nangunguna sa buong mundo pagdating sa teknolohiya ng military drone. Sabi ng The Observer, gumagawa ang bansa ng hindi bababa sa 4 na milyong drone bawat taon. Lalo pang dadami ang bilang na yan. Iniulat ng Euromaidan Press noong Enero na plano ng Ukraine gumawa ng 7 milyong drone sa 2026. Ngayon, 80% ng kaswalti sa labanan ay dahil sa mga drone na magkabilang panig. Ngunit Ukraine ang namungguna sa kritikal na bahaging ito ng bigmaan. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga kill zone. Matagal ng bahagi ng digmaan ng mga kill zone ng Ukraine bago pang 2026 at bagamat nagbago na ito mula nang mabuo ang USF, matagal na rin itong umiiral. Ang mga naunang bersyon ng mga kill zone ay umaabot ng humigit kumulang 10 hanggang 20 kilometro lampas sa harapan at papasok sa mga gray zone sa likuran. Simple lang ang ideya. Gawing nakamamatay para sa mga sundalong Ruso ang mismong pagpunta sa harapan. Sa pamamagitan ng mga kill zone ito, libu-libong tauhan ni Putin ang naaalis ng Ukraine, pati na rin ang daan-daang unit ng kagamitan bago pa man sila makarating sa posisyon kung saan maaari nilang banta ang mga fortifikasyon sa harapan. Magaling na ang estratehiya nito at lalo pang pinabuti. Ang malaking problema ng Rusya ay mas lumaki pa kaysa dati ang mga kill zone. Ang bagong henerasyon ng mga drone na may katamtamang saklaw ay napalawak ang dating abot ng mga 100 o mahigit pang kilometro. Kaya ngayon, naabot na nila ang malaking bahagi ng likuran ng Rusya. Nakikita natin ito kahit saan. Sa Luhansk, drone ng Ukraine ang may kontrol sa himpapawid ayon sa 2nd Army Corps ng Ukraine. Kaya lumilipad ang mga drone sa teritoryong okupado ng Rusya dahil walang tugon ng puwersa ni Putin sa paglawak ng saklaw ng Ukraine. Nakikita rin natin ang katulad na sitwasyon sa Donetsk kung saan nakuha ng mga drone ng Ukraine ang kontrol sa pagpapaputok sa paliparan ng Donetsk na ginagamit ng Rusya bilang sentro ng lohistika at lugar ng paglulunsad at imbakan ng mga drone para suportahan ang mga operasyon sa mga okupadong teritoryo. Gumamit ang Ukraine ng drone para kontrolin ang himpapawid sa malaking bahagi ng RR-200 at 80 highway na nag-uugnay sa Rusya at Crimea. Umabot na sa halos 100 kilometro ang mga kill zone na yon. Iyan ang naging pagbabago na nagbigay daan para maging posible ang mga bilang na iniuulat ng USF. Pero ang susunod na mangyayari ay ikagugulat ng Rusya. Hindi lang sa pagbabago ng kill zone strategy ng Ukraine, kaya sinasabi ng USF na madudoble nila ang bilang nila sa 2nd taon. May iba pang mahalaga. Kasing halaga ng mga drone ang datos sa tagumpay ng Ukraine dahil naungusan nilang Russia sa antas at kalidad ng impormasyong militar sa labanan. Isiniwalat ng Wall Street Journal noong Hunyo 4 na may lihim na sandata sa likod ng pinsalang idinulot ng mga drone ng Ukraine sa Russia. Bumilis ang kill chain ng Ukraine dahil may access na sila sa real-time satellite imagery na direktor na papadala sa telepono ng mga sundalo. Ang mga larawang ito at libu-libong reconnaissance drones na nagpapadala ng real-time footage sa Delta System ay tumutulong sa Ukraine na mabilis matukoy at tamaan ang mga target na Ruso mas mabilis kaysa dati. Ang evolusyon ng drone ng Ukraine ay nagbaba ng delivery time ng geospatial intelligence sa tropa ng 70% na halos dumoble ang bilis ng pagkilos gamit ang mga drone. Unang beses ginamit ng militar ng Ukraine ang hindi classified na commercial satellite imagery para direktang tulungan ng sundalo sa real-time na desisyon sa labanan. Ayon sa mga military analyst ng kumpanya. Ayon sa journal, tungkol sa bagong paraan ng Ukraine sa pangangalap ng intelihensya. Ang mga komersyal na satellite na ginagamit ng Ukraine ay dati nang ginamit para i-update ang Google Maps at magsagawa ng mga di mapaminsalang operasyon tulad ng pagtukoy ng ilegal na pangingisda. Ginagamit ito ng Ukraine para matukoy ang mga unit at kagamitan ng Russia. At kapag nakita na, agad kumikilos ang USF at iba pang drone unit. Hindi ito banayad na pagbabago sa labanan. Ito ang ganap na muling pagsulat sa mga patakaran ng digmaang drone. Nakakabaliw isipin, lalo na't ang digmaan sa Ukraine ang nagpasimula ng bagong robotikong pakikidigma na di pa nakita noon. Karaniwan na rin to sa Ukraine na patuloy umaangkop at ginagamit ang bawat pagunlad para sakta ng Russia. Hindi nagpapahinga ang mga strategies ng militar ng bansa. Nakikita natin to sa mas malalaking kill zone
at paggamit ng commercial satellite feeds para sa intel ng mga sundalo. Dalawang hakbang ang abante ng Ukraine sa Russia at pinapakita ng mga bilang na inilalabas ngayon ng USF at ng militar ng Ukraine na epektibo ang paraan ng bansa. Ano ang ibig sabihin nito kay Putin? Nawawalan siya ng kontrol sa digmaan sa Ukraine sa mahalagang yugto. Hindi lang sundalo ang namamatay ng 10,000 at nasisira ang kagamitan sa okupadong likuran. Sa Russia, nakakatama na sa St. Petersburg ang mga drone ng Ukraine. Bisperas ng pang-ekonomiyang kaganapang Russian Davos na ginagamit ni Putin para ipakita ang lakas ng ekonomiya ng bansa. Bago pa ang kabigo ang iyon ng depensa ng Russia, napilit ang bawasan ni Putin ang Victory Day Parade sa Moscow. Inalis ang anumang kagamit ang militar ng Russia. Nangyari ito dahil takot ang Russia na atakihin ng drone ng Ukraine ang kanilang kagamitan habang parada. Mas malalim at malakas na ang tama ng drones ng Ukraine at patuloy ang matinding labanan sa frontline at kill zone. Ito ay ebolusyon. Patuloy na gumagawa ang Ukraine ng mas advanced na drone at mas organisado na sila ngayon sa paggamit nito. Iyan ang ibig sabihin para sa Russia ng mahigit 100,000 kaswalti ng mga Ruso at 10,000 unit ng kagamitan na winasak ng USF sa isang taon. Hindi pa ito ang rurok. Panimula pa lang ito sa mas malala pang mangyayari. Malapit na magwakas ang hukbong sandatahan ng Russia at handa ng Ukraine sa huling atake laban sa kampanya ni Putin para sa 2026. Hindi lang kami nagsasabi niyan, sa buong Russia, maging ang mga tao ni Putin ay sinasabi sa kanya na tapusin na ang digmaan. Alam nila ang hindi matanggap ni Putin. Tapos na para sa Russia. Kahit saan, makikita mo ang ugat ng pagkadismaya. Iniulat ng Wall Street Journal noong Hunyo 3 na makikita ito sa hanay ng mga elite ng Russia. Sa buong Rusya, ilan sa mga mas agresibong tao sa matataas na hanay ng kapangyarihan sa bansa ay sinasabi kay Putin na panahon na para tumigil. Kasama sa kanila si Oleg Zaryov. Dati siyang minahal ng Kremlin bilang dating Ukrainian mambabatas na sumuporta kay Putin sa Ukraine mula 2014. Isang beses, si Zaryov ay nihanda ni Putin para pamunuan ang papetang gobyernong nais ni Putin na itatag sa Ukraine. Ngayon, nagtaksil siya sa amo niya dahil binalaan niyang follower sa Telegram na huwag magpaloko sa ilusyon ng di maiiwasang tagumpay ng Russia. Ang iba naman, tulad ng pinuno ng sentro ng drone warfare ng Russia na si Alexei Chudayev, ay nagsasabing hindi lang patungo sa pagkapatas ng Russia, kundi papunta na rin sa ganap na pagkatalo dahil sa patuloy na pag-unlad ng Ukraine. Ang pananaw ng mga nasa itaas ay sinasalamin ng mga Russian military blogger na kadalasan ay pinakamalalaking tagapagtaguyod ng digmaan ni Putin. Mulit na iyon ay nagsisimula na ring tumalikod sa kanilang leader. Simula pa lang si Zaryov. Ang pro-Kremlin na abogado at military blogger na si Ilya Remeslo ay hayagang kumalas ng suporta kay Putin, binanggit ang 5 dahilan ng kanyang pagbabago, at sinabi pang hindi lehitimong presidente si Putin at dapat siyang litisin sa mga krimen sa digmaan. Ang mga daga ay karaniwang tumatakas kapag lumulubog ng barko. Iyan ang nakikita natin ngayon sa Russia. Ang mga taong yumaman dahil sa pananakop ni Putin noong mga unang araw ay todo effort na yon para ipaalam sa buong mundo na hindi na nila sinusuportahan ng kanilang leader. Ito ay para sa sariling kaligtasan, pero nakakahiya rin. Pero hindi nito binabago ang realidad, na kinakaharap ni Putin na lahat maliban sa kanya ay alam na ang patutunguhan ng sitwasyon. Maging ang mga mamamayang Ruso, na labis na nalalantad sa propaganda ng Kremlin, ay nasasabi kay Putin na dapat nang tumigil. Batay sa TVP World, lumabas sa survey ng di pampamahala ang Levada Research Center noong Pebrero na 24% lang ng mga sumagot ang gusto ng pagpapatuloy ng digmaan. 67% ng tinanong ay nagsabing panahon na para magsimula ang Russia ng usapang pangkapayapaan. Noong Pebrero pa ito. Lumalakas ang sentimiento kontra digmaan sa Russia habang dumarami ang drone na tumatama sa teritoryo nila at lumalabas ang datos mula USF. Hindi tatapusin ni Putin ang digmaan. Tinanggihan na niya ang pinakabagong panawagan ni Zelensky para sa usapang pangkapayapaan, sinasabing wala itong saysay habang sinusubukan niyang palabasin na hindi seryoso si Pangulong Zelensky ng Ukraine sa kagustuhang magkaroon ng kapayapaan. Kasinungalingan yan. Ang ibig sabihin nito, alam niyang ubos ng alas ng Russia at wala na silang bentahe sa negosasyon. Ang anumang kapayapaang makukuha sa pag-uusap ay hindi may bibigay ang gusto ni Putin, kaya't ang pananakop niya ay magiging malaking pag-aaksaya ng buhay ng mga Ruso sa kasaysayan. Ayaw ni Putin na iyon ang pamana niya, kaya pinipilit niyang ituloy ang labanan kahit umaalingaw-ngaw na ang huling hininga ng hukbong Ruso sa bansa. Hindi matatakasan ni Putin ang kanyang pamana. Ang tanging maasahan na lang niya ngayon ay mamatay siya bago siya maisulat sa mga aklat ng kasaysayan bilang isang bigo na alam niyang siya nga.
Kapag mismo mga Ruso na ang nagsasabi sa kanya na panahon ng tumigil, dapat alam na ni Putin na tapos na ang lahat. Nakikita natin ang pagbaligtad ng takbo ng laban sa Ukraine, lalo na sa Luhansk. Sinabi namin kanina na hawak na ng Ukraine ang himpapawid sa isang teritoryong sinakop ng Russia mula nang magsimula ang digmaan. Alamin kung paano nagawa ito ng Ukraine at kung anong ibig sabihin nito para sa Russia sa pamamagitan ng panonood ng aming video. Kung nagustuhan mong video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show at abangan ang pagbagsak ng Imperyong Ruso na nabigong buin ni Putin. Salamat sa panonood.